So, muli ay isang mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at welcome sa ating online morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. So, bago tayo magsimula ay samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Ama nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa napakagandang umagang ito. Salamat po aming Ama, Lord, at muli ay pinagsama-sama niyo po kami kahit virtually, Lord God, sa pag-aaral sa inyong mga salita, o aming Ama. Now po, Lord, ay magamit namin ito, hindi lamang sa aming sa umagang ito na pamumuhay, Lord, kundi sa rest of our lives, Lord God, na ma-apply po namin ito, aming Ama. Maraming salamat po, Lord, muli, Lord, sa biyayang ito. At maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun nga, isang mabiyayang morning sa bawat isa sa atin, di ba? Ang bilis ng araw, nasa buwan na tayo ng Agosto, isang buwan na lang, di ba? Nasa months na tayo, mga kapatid. Naway patuloy tayong pagpalain sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito nga, ang pagbabasihan ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay mula sa Hebreo, chapter 11, verses 29 to 35. So, ang aking magbabasa tayo mula sa Tagalog version sa Magandang Balita Biblia. So, ang title nga ng ating pag-uusapan kumbaga ngayon ay ang pananampalataya sa Diyos. So, babasahin ko siya mula sa verses 29 at 31. Itong parang pinakatumatak kumbaga sa pag-aaralan natin sa umagang ito, no? So, 29. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo na ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos sila maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Diba? So, indeed, mga kapatid, faith without works is dead. Sabi nga, diba? Ang ating binasa ay naglalarawan ng mga halimbawa ng grabing pananampalataya na sinamahan ng pagkilos. Diba? So, ito ay nagpapaalala or nagpapakita ng pananampalataya natin tunay. At tiyak na ito'y magbubunga ng mabubuting gawa. Sa isang simple at payak na halimbawa, pwede natin itong ihalin tulad sa kasabihan, di ba, na pag may tiyaga, may nilaga, di ba? Pag nag-exert tayo ng effort, di ba, ng hirap, so sa dulo, meron tayong lagi nakukuha rewards, di ba? Pero syempre sa mas malalim na pagninilay-nilay, pinapaalala nito sa atin ang walang hanggang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa mga taong may busilak or pure intentions, di ba? Sa panahon ito, malamang, di ba? Parang wala nang gagawa ng ginawa ng mga ninuno natin noon, kung ba nauna sa atin, katulad ng pag-ikot sa pader, di ba? Si isang pader, si isang gusali na 7 araw para lamang ito mabuwal, di ba? Baka sabihin pa ng mga tao na parang ano namang kalokohan niya, di ba? No, paano naman mangyayari yan with all the modern equipment, ika nga, di ba? Para isang bulldozer lang yan. Isang hampas lang ng malaking, ano bang tawag sila? Kasi yung ginagamit nila pag nag-demolish sila, di ba? Pero totoo yun, di ba? Sa mga tao, lalo na may mababaw o walang pananampalataya. So, nagkakaroon sila ng doubt, di ba? Na hindi talaga mangyayari yun. Pero tunay nga, di ba, na with God, nothing is impossible. Minsan na madalas kasi marami tayong mga request, mga panalangin at sa ating Panginoon na pakiramdam natin ay hindi niya tinutugon. Kaya minsan, diba, nakakapanghina ng ating faith sa Kanya, ng ating pag-asa, kumbaga, ng panampalataya natin. Ang hindi natin alam, pinagre-ready lang pala tayo ng Panginoon sa isang mas malaki, o isang mas grand, or mas bongga na pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Parang nire-ready niya ang bawat isa sa atin. Ano nga bang isa pang pinakamaganda, diba, na metaphor na ginamit ni Jesus dun sa Bible regarding sa faith? Diba? In the faith of a mustard seed, diba? Sabi ni Jesus doon sa Matthew 17:20,
Faith of a mustard seed. To illustrate, sabi niya, even a small amount of genuine faith can have powerful results, di ba? Sinasabi dito na kung anong kalidad, kung gaano ka-deep, kung yung pagtitiwala natin sa pananampalataya natin. Ito yung parang ano bang tawag doon? Ito yung basihan, di ba? Sa halip na dami o sukat nito, yun ang tunay na mahalaga. Kung gaano kalalim yung ating pagtitiwala sa ating pananampalataya. Kasi even a tiny amount of faith, like a mustard seed, can accomplish great things when placed in God. Kaya mga kapatid, simple lang ang mensahe ng ating binasa sa umagang ito. Lakihan or laliman natin ang ating pananampalataya at higit sa lahat, samahan natin ang gawa. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, makakulangan sa material, mga physical natin na hindi maayos, maganda, or maging sa financial man. Lagi tayong humingi ng tulong. Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa or sumuko agad-agad. Kasi alam ng Panginoon natin, di ba? Ang sabi nga lagi, siya lang nakakaalam kung kailan tayo magiging handa sa kanyang pagpapala na ipagkakaloob sa atin. Di ba? Laging siya sabi, when the right time comes, our Lord God will provide. Ang sabi niya sa Romans 12:12, be still before the Lord and wait patiently for Him. So kaya mga kapatid, let us all wait in patience and with a full and grateful heart. So, God bless mga kapatid. Bago na tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito, ay samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa panibagong mga salita, Lord, na amin na pag-aralan sa umagang ito, aming Ama. Nawang po, Lord God, ay patuloy po na lumago ang aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Patawarin niyo po kami sa mga sandali na minsan, Lord, ay nagkakaroon kami ng doubt o aming Ama sa inyong mga plano para sa amin, Lord God. Nagkakaroon ng kabawasan ng aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Patuloy nga po kayo, Lord, na mangusap sa aming mga puso, aming Ama, Lord, upang patuloy kaming kumapit sa inyo. So, kung naman po, Lord, ng mga pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kami palakasin ang aming physical na pangatawan, Lord, ang aming emotional na aspeto, Lord God, maging ang aming mga financial, Lord God, na pangangailangan. At higit sa lahat, Lord, ang aming spiritual na buhay, o aming Ama. Patuloy niyo po kami samahan sa araw-araw, Lord God, at patuloy po namin aming Ama na tinataas ang bawat isa sa amin sa inyo, Lord God. Patuloy yung pagpalain at bigyan ng kagalingan lahat ng mga may sakit, o aming Ama. Patuloy pong dinggin ang aming mga panalangin ng pagsasamo, Lord God. At maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin, Lord God. Kayo nga po aming Ama ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Ito nga po aming Ama, aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.